Hello po, good afternoon. So, yan, ako po si Kuya Francis Hernandez at ngayon po pupunta na naman po ako ng plaza upang magbahagi po ng salita ng Diyos. At alam naman po natin na February 14 ngayon, so madami pong misconceptions about po sa araw ng pag-ibig o sa Valentine's Day. At ngayon po, itatama po natin ang kaisipan po ng mga kabataan patungkol po dito. Kaya po pupunta po ako sa plaza, medyo magmimini documentary po tayo, magbabahagi po tayo ng salita ng Diyos at sasabihin po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig po ng Ama ng Panginoong Jesus, ang siya pong tunay na kahulugan po ng pag-ibig. At hindi po yun kay Valentina, hindi po yun sa mga Greek mythology, sa mga Diyos-Diyosan na pinagmulan po ng Valentine's. So ayan po ang aking bike. Ito po yung service ko na naghahatid po sa akin patungo po sa plaza. So magbabike po tayo at sige po, samahan po ninyo ako. So ayan po, ito po yung aking bike at sasakay na po tayo. So ito po doon sa plaza. So hindi ko naman po i-video lahat na aking pagbiyahe. Gusto ko lamang po na makita ninyo na kung paano po tayo pumupunta para po sa Plaza Evangelism. So ayan, so ako po ay nakasakay ngayon. Nakasakay po ako ngayon sa bisikleta. At dito po ang aming pong barangay, sa Lumang Bayan po nakatira. So ayan po, nakabike po tayo ngayon. So it's good po to have these things para po sa ating mini documentary. So ayan, so salamat po sa Panginoon at nakapa-exercise po tayo pamamagitan po na pag-bike. Actually po, excited po ako sa tuwing pupunta po ako sa plaza sapagkat ang dami pong surprises na nangyayari. Hindi po natin masasabi kung ano po yung mga klase po ng mga tao, ng kabataan o ng mga bata na nakikita po natin sa plaza. Pero isa lang po masasabi ko, worth it po. Kahit po minsan isang kaluluwa lang po ang nasisharean ko, pero worth it po ang pagbibiyahe po, pag-evangelism sa plaza. Kahit po isang kaluluwa lang minsan ang nasisharean ko, minsan nga po ay wala pa pero salamat po sa Panginoon dahil ganoon pa man, dapat po nating ipagpatuloy ang mga bagay na ito. So ayan, so malapit na po tayo sa tulay. Ayan, at mamaya po ay tatapusin ko na po ito pong video. Yan, medyo may din pong hawakan ito pong mini tripod natin habang tayo po ay nagbibisikleta. So ang kailangan lang naman po habang tayo po ay nag-share ng salita ng Diyos, kailangan kabisado po natin ang message ng salvation. Saka may mga talata din po tayo na handa na pwede po natin sabihin na kabisado po natin mula sa ating mga puso. Ayun. And huwag po tayong matakot sa rejection, kasi po hindi po lahat ng ating i-approach ay tatanggap sa salita ng Diyos. Meron po mga tao na talaga pong tatanggi sa mensahe ng mabuting balita, subalit bihira lang po yun. Sa bawat 10 po, bawat 10 na tao o kabataan na nilalapitan ko, around 8 or 9 ang bumapayag po ng babahagi ng salita ng Diyos. So napakaganda po ng experience na yun. So ito po yung Plaza Gobernador, madadaanan po natin. Actually po sa Plaza Gobernador nag-share din po ako ng mabuting balita dyan. Ayan, ilang beses din. At dati po ay naglalay din ako. Yan. Yan po Plaza Gobernador ng Oriental Mindoro. So walang kabataan. Binasahan ko po may mga nagde-date dyan. Siguro po mga nasa sila, mga nasa restaurant. Ayan wala pong tao. So ito po ang Kapitolyo ng Oriental Mindoro. So titigil po muna tayo dito saglit, paparada, para titigil po muna natin ang ating pag-vlog. So wala po akong script na binabasa. Ito po ay biglaan lang.
Hello po, so malapit na po tayo sa plaza at iiwan ko lang po itong aking bike dito po sa tahanan ng Kapatiran. So ayan, pupunta na po tayo sa plaza. Hindi po mabuksan, ang hirap. Ayun, pasensya na po, mahila po talagang buksan. Ayan, so punta na po tayo sa plaza. Actually po, may isang kabataan po na naghihintay sa akin doon. Hindi ko po alam kung makakarating po yung iba na regular po binabible study ko. Mga grade 11 po sila at grade 10. So may isa po na makakarating. Actually po nandito na siya. So pupuntahan po natin. Ayan, so ito po yung pavilion. Kung di ako nagkakamali, pavilion nga po pala ang tawag doon. Dito po kami dati nagdaos ng crusade. Kasama po si Pastor June. Dito po, yan. Dito sa open, dito po sa ground na yan. Ngayon po sa plaza, pagdating papunta na po tayo. Yun, dami pong kabataan. So, we will see. Ayun, ang dami pong naririto. As in talaga pong madami. So, sa pagkakataong ito ay, ayan po, ang dami po natin mababahaginan ng salita ng Diyos. So, hindi ko alam kung nasaan yung naghihintay sa akin. But gradually, nakita ko po sila. Ayun, so naandun. So naandun si Teddy, tsaka Bo, kamusta? Ayan, hello. Ayun, nice meeting you. Magandang hapon. So, sorry, nalate ako. So ito po ang plaza at ngayon po tulad ng inaasahan ay madami po ang kabataan. So sige. Okay. So we will share Jesus sa mga kabataan po nito. Sasabihin po natin ang tunay po na diwa ng pag-ibig. So kalimitan po dito po kami nagdadaos ng Bible study ng mga grade 11, grade 9, and grade 10. Tapos ngayon po ay dalawa po ang kasama ko. Hindi ko po alam kung makakapunta po yung iba. So ang dami po dito na mababahaginan ng salita ng Diyos. Mga kabataan po na nagde-date ngayon. At papaliwanag po natin sa kanila ang tunay pong kahulugan ng pag-ibig na ito po yung nagmumula sa Panginoon. So malimit po, ako umuupo lang dito. Nananalangin muna. Pinapakiramdaman ko po ang leading ni Holy Spirit. Tapos pupunta po ako sa mga kabataan na pwede ko pong sharean ng mabuting balita. So ngayon po hahanap po ako ng mga kabataan na pwede ko pong sharean. Dagdag po dito sa dalawang, sa grade 10 saka po sa grade 9 na kasama ko po ngayon. So God bless po. Puputulin po natin ang ating video para makapagbahagi po tayo ng personal. Kasi po naiilang ang tao kapag may camera po na nakatutok sa kanila. So let us go. Yan, so pabalik po ako ngayon sa plaza. So katatapos ko lamang po na ihatid ang ilang kabataan po doon po sa may San Vicente. Inihatid ko po yung ilan sa kabataan dahil katatapos lang po namin na magkaroon po ng Bible sharing doon. Nag-Bible sharing po kami doon at after po ng Bible sharing, nagkakaroon po kami ng counseling. So at this time po, ano bang oras na ngayon? Ang oras po ngayon ay 6:34. So mga ganitong oras po talaga natatapos yung pong ministry namin sa evangelism and Bible study dito po sa plaza. So salamat po sa Lord. May mga pumunta po na grade 8, grade 9 at saka po grade 11. So hindi po nakarating ang mga grade 10. Hindi ko po alam kung bakit. Pero so far po ang saya ng feeling na kung saan talagang kalooban po ng Diyos na mga kabataan po natin ay mapayuhan ng salita ng Diyos, mabigyan sila ng mga tamang pananaw patungkol po sa Biblia. So kanina po ang tarik po natin ay patungkol po sa love, patungkol po sa pag-ibig. Ipinaunawa po natin sa mga kabataan na ang pag-ibig po ay nagmumula at nanggagaling sa Diyos. Kailangan po maunawaan nila yung sinasabi po sa aklat ng Roma na ang pag-ibig ay hindi yung pag-ibig natin
na nagmumula sa atin, kundi una tayong inibig ng Diyos. Kaya po tayo nagmamahal ay dahil una tayong inibig ng Diyos at inibig tayo ng Diyos noong tayo po ay makasalanan pa lamang. So after po na may paliwanag natin yon, dumakod na po ako sa unang Corinto 13, yung mga katangian ng pag-ibig sa talata 4, 5, 6, 7. Tapos po tinalakay din po natin yung LCMS, Love, Courtship, Marriage, and Sex. At ang dami pong mga bagay na ipinaunawa po ang Diyos. At syempre po, nagawan din po tayo ng simpleng deliverance. Ayun. So salamat po sa Panginoon, purihin po ang Diyos at siya po ay nagpalaya muli ng mga kabataan. Madami po nakaunawa patungkol po sa kanya pong salita, patungkol po sa pag-ibig, at yun po yung ating pong bahagi na kailangan po nating sabihin ang katotohanan po, gamit po ang puro at dalisin na salita ng Diyos upang magabayan po ang mga kabataan. Actually po, mga kabataan po, sila po ay naghahanap ng gabay. Sila po ay naghahanap ng magsasabi sa kanila ng katotohanan mula po sa Biblia. Sila po ay exhausted, masyado pong stress sa pag-aaral, sa academics, at ang kapahingahan po na meron sila ay ang salita po ng Diyos, ang presensya po ng Panginoon. Kaya huwag po natin ipagkait ang presensya ng Diyos, ang salita po ng Diyos sa kanilang po mga buhay. Ipagkaloob po natin ito sa kanila. So marami po salamat, pagpalain po ang Diyos. Muli po, si Jesus ang bida. Ayan po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Muli po, purihin po ang Panginoon at Shalom. God bless. Si Jesus po ang bida sa lahat po ng ating ginagawa. So, salamat po. Ayan po, so pauwi na po ako. So, nakabike po muli. So, regularly po, natatapos po ang Bible study namin in 5:30. Then, sa mga nagpapa-counsel po, ayan, so nag-i-stay po yung mga nagpapa-counsel hanggang alas 6. At umuwi na po sila. So salamat po sa Panginoon. Very fulfilling po ang gabing ito dahil madami po tayong na-sharean ng salita ng Diyos. So sa Diyos po ang papuri. Hello po at pagpalang araw po sa bawat isa. So nandito po ulit ako sa plaza. So kanina po ay nilaw po ng Diyos na marami po akong ma-share ng mga kabataan. At ngayon po, kung makikita po ninyo, may mga grupo po dito, mga baptist po sila na nangangaral din po dito po sa plaza ngayon. Yan, sila po. Sila po ay from Batangas. At salamat po sa Panginoon dahil may mga nangangaral po ng salita ng Diyos na kapatiran din po natin, mga baptist po sila, at nagpapasalamat ako dahil sila po ay nag-share ng mabuting balita. So kanina po dito, nakaupo po ako dito kanina at dalawang grupo po ng kabataan ang nabahaginan po natin dito kanina. Tapos kanina po doon, yan, so nakapagbahagi din po tayo ng salita ng Diyos doon. At salamat po dahil dumarami po ang mga lingkod po ng Diyos na nagbabahagi po ng kanya pong salita. So ako po ay nagpapasalamat dahil sa pribilehiyo na pinagkakalo po ng Diyos na makapagbahagi ng kanyang salita. Hanggat tayo po ay may lakas, hanggat tayo po ay may linaw ng pag-iisip, magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Ibahagi po natin sa mga tao ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. So ngayon po, maya-maya po ay titinan ko po kung uuwi na ako. Kasi po minsan pumupunta pa rin po ako ng night market doon, babahagi pa rin po ako ng mabuting balita. So regularly kapag po Friday naririto ako 4:30 to 5:30 or 4:30 to 5:30 ay nagbabible study po kami ng mga kabataan at mga estudyante. Kadalasan po ay 5 or 5:30 natatapos. So uwian na po sila noon. Pagkatapos alas 4 po, uwi na sila sa school, 3:30 down. Then alas 4, Bible study po kami. Then hanggang 5 or 5:30 after po noon ng Bible study namin ay umuwi na po sila. Tapos
meron pong ilang mga kabataan na nag-i-stay para po magpa-counsel. So around 5:30 po yun and onwards hanggang alas 6. So sa alas 6 po, pinapauwi ko na po yung pong mga kabataan na nagpa-counsel. So 6:30 po, around 6:30, nakarating na po ako sa bahay. So pagod, stress, pagod pero masaya, hindi po pala stress, sorry po sa term. Subalit masayang masaya po sa puso. Nakapag-energize po sa puso at sa pagkatao, pagiging mananampalataya na nakapagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. So mga kapatid, pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay isa pong kalakasan. Naniniwala po ako, every Christian should be a planter of the Word of God. Tayo pong lahat ay dapat na evangelist. Hindi ko po sinasabi na full-time evangelist, pero lahat po tayo ay kaya na magbahagi ng salita ng Diyos, ibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan para po sa mga tao, sapagkat ito po ang ating pong panawagan. Ito po ay para sa lahat, hindi lamang po sa mga evangelists, hindi lamang po sa mga pastors, hindi lamang po sa mga teachers, bagkus po ay sa lahat po ng mga mananampalataya. Dapat po tayo ay may kakayanan at nagpapagamit sa Panginoon upang ibahagi po ang kanya pong salita. Ang dami pong miracles na nangyayari. Sa ibang instances po, pag po tayo nananalangin doon, may na pong iginagawad ng Diyos na instant healing. Opo, totoo po. Ubo at sipon, doon po sa Severa, may pinag-pray po ako dati doon. Mga kabataan yun, yung isang lalaki doon na kabataan. After daw na naipag-pray siya, I did not pray specifically para po sa kanyang sakit karamdaman. I prayed for deliverance doon po sa witchcraft na nag-operate sa kanyang buhay, and as an added bonus, lumaya po siya doon po sa sakit karamdaman na kanya pong nararanasan sa oras na yon. So ibig sabihin po, may mga pagkakataon ng witchcraft na nag-ooperate sa buhay po natin at may dala po silang sakit karamdaman, kaya po nung sila ipinanalangin po natin, si Holy Spirit po pinalaya sila, hindi lamang po sa witchcraft, bagkus ay pati din po sa sakit karamdaman, bunga po ng witchcraft. So kanina po, nagpatanggap po tayo sa Panginoon muli, nag-open po mga kabataan, nagpa-pray, humingi ng panalangin, at nakakatuwa po dahil may mga tao po na sadyang inihanda ang Diyos para tumanggap ng kanyang salita. Kapag po tayo sumusunod dito, kapag po tayo kumikilos, gumagawa at nagbabahagi po ng kanyang salita, mayroon pong mga puso na inihanda si Holy Spirit para po tumanggap ng kanya pong salita. At may mga pagkakataon po ipaparanas din sa atin ng Panginoon. Dadalhin din po tayo minsan ni Holy Spirit sa mga tao po na magre-reject ng kanyang salita. Nangyayari din po yun, na kung saan may mga tao po minsan na talaga po magre-reject ng Word of God at hindi po tatanggap. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil wow, praise God, mahigit 1 taon ko na po itong ginagawa. Actually, mahigit 1 taon po na natigil ako dito. Tapos taong 2022, kung di ko nagkakamali, 2023 ay ibinalik po sa akin ng Panginoon itong gawain na ito, na kung saan may nag-prophesy sa akin, may naglayhan sa akin, ginagamit po siya sa prophetic ng Panginoon. At ang sabi po niya, you will be a planter of the word. Madami kang certified seeds na mamumunga sa iyong mga kamay. I'm seeing you in a vision, in a green field, na kung saan ikaw ay magiging planter ng salita ng Diyos. Kaya po, after noon na ipag-pray niya, nagkaroon po muli ng desire sa puso ko na magpagamit, mag-evangelism. So, pinag-aralan ko po muli ang evangelism, pinag-aralan at pinaktis kasi po mahigit 1 taon po na naitigil nga po sa akin. So, after po noon, pumunta po ko dito sa plaza. Naalala ko po, ang una ko po dito na sharean muli. After ko po na bumalik ulit sa evangelism, ang una ko po na sharean ay 2 mag-asawa po. Mag-asawa po sila na may sakit karamdaman po yung babae, at sa awa po ng Diyos, nakapag-Bible study po tayo sa kanilang tahanan ng ilang beses, at sila po ngayon regular na uma-attend sa isa pong iglesia, sa isa pong local na iglesia sa Barangay Bonbon. Sa Bonbon, Salong, Calapan City. So nagpapasalamat po ako dahil hindi po natin alam yung mga itinatanim po natin, hindi po natin alam kung paano sila mamumunga at kung alin doon yung mamumunga. Mahalaga lamang po, gawin po natin yung bahagi po natin, magbabatay sa panalangin sa presensya ng Panginoon, gawin po natin yung pag-aasik, magtanim po tayo ng magtanim, at humingi din po tayo ng wisdom. Lord, papaano itong mga tao na ito natatanggap sa iyo at willing na magpagamit sa iyo? Ano yung saan sila pwedeng maalagaan? Anong simbahan, anong iglesia? Kasi po ako talaga, bihira po akong mag-invite sa church.
house church lang po kami, tahanan lang po kami nagtitipon sa amin pong bahay, sa tahanan po namin dito sa Calapan City. Hindi po talaga ako nag-i-invite sa church, pero iti-turn over ko po sila pag nalaman ko po yung kanilang location at alam ko na may malapit po na simbahan doon at may kakilala po ako, yun, doon ko po sila iti-turn over. Pero hindi po lahat nagpapatuloy sa simbahan, subalit kahit po ganoon, nagpapasalamat po ako dahil ang salita po ng Diyos ay naiikalat at hindi po mawawala ng kabuluhan. Dahil ako din po, bunga din po ako ng evangelism. May dalawa po na missionary, mag-ina Australian missionaries ang pumunta sa amin pong classroom noon sa Lemnahis. Nagpatanggap sa amin sa buong klase. Ako po noon ay suicidal. At ang nais ko po noon ay magpakamatay na po dahil sa low self-esteem. Sobra po ang baba ang self-esteem ko noon, at dahil po sa dalawa missionaries na yon, ginamit po sila ng Panginoon, kaya po ako po ay nananatili po na buhay ngayon. At hindi ko po akalain na yung ginagawa ng dalawang missionaries na yon na nagpatanggap sa aming klase, yun din po pala yung panawagan na gagawin po ng Panginoon sa akin pong buhay. So nagpapasalamat po ako. Hindi po natin alam yung pwedeng mangyari habang ginagawa po natin ang mga bagay na ito. Sa kakahasik po natin na salita ng Diyos, may ilan dyan na gagawing leader ng Panginoon, may ilan dyan na tatawagin ng Diyos para maging pastor, para maging mga full-time ministers, may iba dyan na magiging leader, magiging campus ministers. Ang dami pong nag-o-open ng kanila pong mga buhay, kahit po mga kabataan. Kailangan po ng kabataan ang paggabay mula po sa salita ng Diyos. Hindi po sapat yung mga aralin na ibinibigay po sa paaralan, mga ESP, maganda po yan, pero lahat po yan ay kulang. Ang tangi lamang po na makagagamot sa suliranin ng mga tao ay wala pong iba kundi po ang Panginoong Jesus. Ang tamang pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. Kaya tayo po na nakakilala sa Panginoon, kailangan po na magampanan po natin ang ating pong bahagi, ipakilala po natin si Jesus sa kanila at maging matalas po ang ating pong spiritual na pandinig, sapagkat si Holy Spirit po, habang tayo po nagbabahagi ng salita ng Diyos, si Holy Spirit po may mga sasabihin siya, ililid tayo na sabihin para po tumugma sa pangangailangan ng bawat tao po na ating pong lalapitan. So nagpapasalamat po ako dahil kapag po tayo ay hinihipo ng Panginoon, ni Holy Spirit na gawin ng mga bagay nito, tiyak po na meron siyang gagawin. Actually po ito, pray po ako kanina, humingi po ako ng anointing sa tahanan. Hindi po dapat talaga ako pupunta ngayon, pero dahil po may nakilala ko po do social media na isang kabataan, kaya po nagpunta po ako dito. First time ko siya na-meet, nilupo ng Diyos na maipag-pray ko sila, maipag-pray ko po yung mga kakanglase niya, tapos yun, isa-isa ko na po yung mga kabataan dito. Kaya po salamat dahil alam ko may ginawa po si Holy Spirit at madami po siyang mga pinalaya sa araw na ito. Hindi lamang po spiritual na kaligtasan na kanila pong natamasa, kundi po mga words of wisdom na nagmumula po sa salita ng Diyos na magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay po nila. Mga problema sa pamilya, mga may kinalaman po sa pag-aaral. So, ilang taon ko na po itong ginagawa. Ang tanong, ako ba ay magaling sa evangelism? Masasabi ko po hindi. Hanggang ngayon po, pinapag-aralan ko to at hanggang ngayon ito po ay isinasabit ko sa Panginoon. Lord, ano ba yung tama? Tama ba yung talaga nasasabi ko? Talaga ba naiilapit ko sila sa inyo? Talaga bang magagarantiya ko na talagang sila ay napapalapit sa Panginoon at hindi lamang sa akin kundi una sa lahat sa inyo, kasi po accountable tayo sa lahat po ng ating ginagawa. Bagamat maraming ilang taon ko na po itong ginagawa dito po sa plaza, kahit po sa mga jeepneys, kahit po sa mga bus, kahit po sa kalsada, street preaching, may speaker po tayo na gamit doon. Kahit po ito yung ilang taon ko nang ginagawa, hindi ko po masasabi na ako ay magaling na. Hindi po, tinakabahan pa rin po, may pagkakataon na nauutal, pero masasabi ko lamang po, talaga pong malaking bagay din po yung practice. May bagay po yan, yung pagpapractice, kasi po pag sa mga panahon po na matagal ko pong hindi nagagawa, talaga po nangangalawang. Pero higit po sa practice, ang 100% na may papayo ko po sa mga nagnanais na mag-evangelism,
100% ko po may papayo ay total dependence kay Holy Spirit. Babad po sa panalangin, babad sa presensya ng Panginoon, worship, prayer, at hilingin po lagi kay Holy Spirit ang kanya pagsama at paggabay, at hilingin lagi sa Panginoon, Lord, patalasin mo aking spiritual na pandinig. Nais ko mapahinggan ka, Holy Spirit, habang kinakausap ko ang mga taong ito. Nais kong malaman ang mga nais mo na sabihin, kasi po case to case basis yan. Hindi porket meron ka talagang kwento o istorya na nakahanda o isang talata na nakahanda, John 3:16, Romans 6:23, Efeso 2:8-9, maganda po na kabisado mo yan sa puso mo na handa ka, pero dapat ay handa ka rin makinig sa kung ano po yung ililid sa iyo ni Holy Spirit na nais mo na sabihin, kasi po case to case basis may mga pangangailangan po ang bawat tao, at sa bawat sinasabihan po natin, bawat kinakausap po natin na salita ng Diyos, meron po yan specific needs na nais ni Holy Spirit na makatagpo. Kaya po dapat sensitive tayo. Huwag po natin saraduhan ang ating pong puso, huwag po natin saraduhan ang ating pong isip sa nais po na ipasabi ng Panginoon sa bawat kabataan po na ating pong pinupuntahan. So maganda po na sa ulado natin yung mga talata, Romans 6:23, Efeso 2:8-9, John 3:16. Actually po, kadalasan one verse evangelism lang po yung ginagamit ko. Romans 6:23. Then pinapaunawa ko po sa kanila pag-ibig ng Diyos, at pinapaunawa ko din at the same time yung mga pagkakasala po ng mga tao na kung saan ay hadlang para tayo po ay makapunta sa langit. Kailangan po nilang malaman yun, kasi tinatanong ko sila saan gusto pumunta, langit o impyerno. Lahat sila syempre sasabihin langit, halos lahat sasabihin po ay langit. Pero ipapaunawa po natin sa kanila na hindi pwedeng pumunta sa langit ang mga kasalanan, at lahat tayo ay nagkakasala. So inisa-isa ko po yun, yung po sinasabi sa salita ng Diyos sa Galatia, tsaka po sa pahayag, yung po mga kasalanan ng tao na hadlang para po makapunta sa langit. Actually lahat naman po ng kasalanan yun, lahat po yun. Pero inisa-isa ko po yun, at nakaka-relate sila, lahat sila umaamin. Majority ng mga binabanggit ko ng mga kasalanan na nakalista po sa Biblia, halos lahat po yun, around 70 to 80 to 90% ay nagagawa po nila. At nagtatawanan lang kami. Siyempre hindi ko sila kinukondena, dahil sinasabi ko sa kanila after nilang sabihin yun, mas higit ako mga kasalanan kaysa sa iyo. Nung ako'y kabataan din, nakatulad mo, mas madami akong kasalanan sa iyo. Ako'y manginginom, naninigarilyo, nanonood dati ako ng porn, palamura, mayabang, sinungaling, nangungupit. Yun, mga ganun yung mga kasalanan ko. Totoo po yun. Mas madami akong kasalanan sa mga sinesharean ko ngayon. Subalit, ang kapatawaran po ay nasa Panginoon. Kailangan po natin i-emphasize yun, at ang pagpapatawad ng Diyos ay ganap, at sila ay dapat na magawa ng bagong simula. Ngayon, kapag po sila ay bunga ng mga alitan, mga hindi pagkakasundo, kapag po may mga problema sila sa buhay, pag po sila ay nag-o-open, yun na po yun, senyales po yun na hinihipo po sila ni Holy Spirit. Dapat marunong po tayong magtanong. Habang sila po ay sumasagot, habang sila po ay nagiging open at nagbubukas ng kanilang kalooban, nakipagkwentuhan po tayo. Nagiging personal po yung ating pagkikipagkwentuhan, nagiging heart to heart, at sila po ay nagbubukas ng kanilang pong puso, nagbubukas po sila ng kanilang isip. Sa mga pagkakataon po na yun, inililid ka na ni Holy Spirit na makapag-minister ng personal sa buhay po ng kausap po. Kaya po sa panahon na yun, kailangan mo na samantalahin yung pagkakataon, magsabi ka na, mag-share ka na, at kailangan mo na masabi kung ano yung tama. Huwag kang matatakot. Sabihin po natin in a nice way, pero katotohanan po talaga yung masakit. Pero kapag inihanda na yan ni Holy Spirit, hindi na po talaga yan magre-resist ng negative. Hindi na po kataasan lang yan, itigasan niya yung kanyang puso, hindi siya magpasako, pero yung makakatanggap ka ng masasakit na salita, kadalasan po ay hindi ko po yung naparanasan. Pero naniniwala po ako, maaari kong maranasan. Actually po, yung mga street preacher po sa ibang bansa, lalo po sa Israel, talaga pong sila ay sinasaktan. Kasi po sa Israel hindi pa po nila tanggap na si Jesus Christ ay Mesias. So sinasabi ko lang po, kapag nakipagkwentuhan na yung tao, nag-o-open na, ibig sabihin hinihipo na po yun ni Holy Spirit. Kailangan mo lang na patuloy na magtanong, makipag-usap, makipagkwentuhan, talas ng pandinig kay Holy Spirit. Huwag po na tayong dumepende sa ating pong pag-aaral, malalim ng pag-aaral, mahalaga po yan yung pag-aaral, pero po sa oras na yon, kailangan mo makinig kay Holy Spirit kung ano yung leading niya. At kapag po sinunod natin yung leading na yon, may mangyayari po na pagkilos, magmi-minister po si Holy Spirit sa puso ng tao
at siya po ay lalaya doon. Kalimitan po ng mga nag-o-open, nagbubukas po ng kanila pong mga puso at kanila pong mga isip sa pagbabahay ko ng salita ng Diyos, kamihan po sa kanila ay lumalaya. Ayun, marami po sa kanila lumalaya. So salamat po sa Panginoon. Yung po yung iba ko na ibinabahay ko lang po sa inyo, yung iba ko na mga reflections at realizations sa ilang taon na paggawa ko nito. Kapatid, hindi po ako matapang. Iniluhod ko po ito sa Panginoon. High school, elementary, sobrang baba po ng self-esteem ko. Ako po ay umiihi pa sa salwal noon. Hindi ko po kaya makipag-usap sa isang tao. Hindi ko po, hirap po ako, lalo po sa public speaking. Kaya po lahat po ng ginagawa ko ngayon, nag-i-speak sa malaking simbahan o nag-i-speak sa kalsada o nakikipag-usap dito sa plaza, nagbabahagi ng salita ng Diyos, lahat po ito'y biyaya. Ito po ay bunga lang ng biyaya. Hindi po ako magaling at hindi po ako matapang. Baka po mas matapang pa kayo sa akin. Ang kailangan lang po natin ay hilingin ang tulong ni Holy Spirit, iluhod ito, iluha sa Panginoon. Lord, gawin mo ako na makapagbahagi ng salita. Hindi naman po kinakailangan na may title ka ng evangelist. Ang kailangan lamang po ay yung puso na handa magpagamit sa Panginoon. Natuturuan ka ni Holy Spirit. Kung ikay mananampalataya, goods. Kung ikaw ay naghahangad ng mga bagay na ito, mabuti yan, ipanalangin mo. Sabihin mo sa yung pastor, nasa puso ko, gusto kong mag-evangelism. Paano ba yun? Paano ba magpatanggap? Magpa-train ka, imungkahin mo sa yung pastor, sabihin mo, Lord, lalapit ako sa pastor ko, gusto kong matrain. Ngayon, ite-train ka ni pastor, i-apply mo. Kasi po mga kapatid, may mga bagay po na kahit na anong training ang gawin natin sa loob ng simbahan, kahit na anong prayer natin, pag hindi po natin ginawa, in-apply, hindi po talaga natin matututunan. Kailangan po natin i-apply, kailangan po tayong lumabas sa ating comfort zone, pumunta kung saan meron. Yun, dito po sa probinsya maraming plaza. Pupunta po tayo sa plaza, kahit po sa mga kaklase natin o kaya sa school, sa schoolmates, kahit po hindi natin kaklase, mag-share tayo. Huwag po tayong mahiya, mag-approach tayo, pwede ba magbahagi pwede ba magbahagi ng salita ng Diyos? Libre po ito, 10 to 15 minutes, okay lang ba? Yun po yung approach, simple lang. Magandang hapon, ako po si Kuya Francis, nagbabahagi po ng salita ng Diyos, 10 to 15 minutes, ito po ay libre, pwede po ba? Yun. Pag po ginagawa ko yun dito sa probinsya, 90% po ng mga nilalapitan ko ay pumapayat. Meron pong ilan na hindi, pero bihira po yun. Actually po, actual po na sinabi ko kahapon, haba ako po nagbibisikleta, may pagkakataon po, buong hapon ako naririto, wala akong nasharean kahit isa. Meron pong mga pagkakataon na ganun, pero hindi po ako nanghihinawa dahil kapag naman binigyan ka ng Panginoon ng maraming kaluluwa na masisharean, talaga naman po ang sarap. Masarap po magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Tayo po ang unang lumalakas, tayo po ang unang napapakain spiritual. Bakit? Ba tayo napapakain spiritual? Ba tayo lumalakas spiritual? Kasi sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Kasi sinusunod mo yung kalooban ng Ama. Kasi utos po ito. Utos po ito. Pag sinabi ko pong lifestyle of evangelism, dapat po ma-develop sa atin yung lifestyle of evangelism. Pag po sinasabi ko yung lifestyle of evangelism, hindi ko po ibig sabihin ay araw-araw, literal na araw-araw ay may napapatanggap kang kaluluwa. Hindi po yun masama. Kung yun ang ipagawa sa inyo, hindi po yun masama. Ang ibig ko po sabihin na sa lifestyle of evangelism, bawat sandali na udyukan ka ni Holy Spirit na magbahagi ng salita ng Diyos, ibahagi si Kristo, dapat po ay magagawa mo. Yung po yung lifestyle of evangelism. Ready ka anumang oras na ibahagi ang iyong pananampalataya. At talaga pong napakaganda po ng karanasan na ito. Nakapagpalakas, nakapagpalalim, at yung pakikipagkapwa-tao po, nadidevelop yung pakikipagkapwa-tao na nahahasa din po yung social skills natin. Kasi po actually yun, tulad po na nakakatawa ko sa inyo, elementary, high school, socially deprived po ako, wala po halos akong kaibigan. Meron ko kaibigan, bilang na bilang, kaunting-kaunti, kasi po sobrang mahihayin ko noon at baba ng pagtingin sa sarili. Pero habang ginagawa ko po ang ministry, lalo itong evangelism, natututo po ako sa pakikipagkapwa sa tao. Natututo po ako. So salamat po sa Panginoon. Kay Jesus lamang ang papuri, sa Jesus lamang po ang bida. Lahat po ng ginagawa ko ay bunga ng kanyang biyaya. Hindi po ako magaling. Wala po magaling dito. Siguro yung iba, kanya na ang kanya na magaling sila sa evangelism. Ako po hindi, kahit sa preaching, hindi ako kailanman magiging magaling doon. Kung may mga pagkakataon na humahanga sila sa tatas ng pananalita ko, hindi po ako yun. Ang nakikita po nila ay si Holy Spirit, ginagamit lang po yung bibig ko.
Sa mga pagkakataon po na nagiging magaling yung pagdi-deliver ko ng kanyang salita, sa mga pagkakataon po na parang ang husay ko, hindi po ako yun. Yun po ay si Holy Spirit, ginagamit lamang po yung mouthpiece ko, ginagamit lamang po ako bilang kanyang mouthpiece. Kaya po salamat sa sandaling ito. Ayun, hindi ko po alam kung makakapag-share pa po ako kasi po 5:30 na. Kadalasan po, iniiwasan ko talaga, iniiwasan ko po na gabi. Bihirang-bihira po akong nag-share sa gabi. Siyempre po, may ethics po tayo. Pero may magkakataon po, may lang po talagang mga open at gusto makinig kahit po gabi. Pag po ganun, nag-share po ako sa marami, 2 couples o kaya po 3, 4, hindi po sa isa, kapag po gabi. So ganun po, marami po salamat, patuloy po ninyong ipanalangin ako sa lahat po ng ginagawa ko. Malaking bahagi po ang inyong pong pananalangin, dahil po sa inyong pananalangin nagkakaroon po ako ng tapang, lakas na loob po, tsaka po ng karunungan. Higit po nabibilis ang grace at biyaya ng Panginoon. Natatatamasa ako po dahil po sa inyo po mga panalangin. So before I cut this live, ay nais ko po na mag-iwan ng prayer. Can you close your eyes right now and put your right hand sa inyo pong tapat po ng inyong dibdib, sa inyo pong puso, and let me pray for you. Hallelujah. Likala shikalasa. Father God, I pray for these viewers right now. Panginoon, bless them. Touch them right now. In the name of the Lord Jesus. Bless them abundantly ayon sa iyong kalooban. Bless them financially if they need finances. Bless them, Panginoon. Mabayaran nila ang kanilang mga utang. Bless their physical bodies. If they have sickness and disease, I cast out this sickness and disease sa kanilang buhay in Jesus' name. I command you be healed in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. And Lord, if there are any bandages and any bandages sa kanila po mga buhay, addictions, addiction of lust, I am naming you. Addiction of pornography, I am naming you. Addiction of smoking, of drinking alcohol, I am naming you. Pag-iinom, paninigarilyo, masturbation, kahalayan, kayabangan, kasinungalingan, deception, addiction sa social media, addiction sa TikTok, I am naming you right now. Surrender these sins to God. And in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, hallelujah, I rebuke all these manipulating spirits sa kanilang mga buhay in Jesus' name. In Jesus' name, I detach this person right now. I detach the person watching right now sa video na ito. I pray, palayain mo siya, Panginoong Jesus, sa kanya po mga kahinaan. Hallelujah. Doon sa mga may takot, sa mga pag-aanilangan sa kanilang paglilingkod, sa mga nag-aalilangan, natatakot, na humakbang sa pananampalataya, I command that fear and that double-mindedness to live right now in Jesus' name, in Jesus' name. And I release the glory of God, I release the glory of God sa kanilang po mga buhay. Marami po salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. I cover them with the blood of the Lord Jesus, and I cancel all works of the enemies sa kanilang mga buhay. Marami po salamat, O Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesus, I give glory, I give thanks to you. Amen, amen. So, ayan po, salamat pong muli sa inyo pong ngayon lamang po ulit ako na nag-documentary sa evangelism. Hindi ko po itinigil ang pag-evangelism. Ang itinigil ko po yung pagpo-post ng mga pictures, dahil hindi po ako ng Panginoon na huwag ka muna mag-post ng mga pictures. Kasi po may mga pagkakataon, parang ang sarap na lagi pinopost sa social media. Nagkakaroon po ng pride. Hindi ko po sinasabi na mali ang mag-post, hindi po mali yun. At naniniwala ako, ang dami pong evangelist ang nagpo-post dahil po tama yung kanilang mga motibo at talaga po nakakalugod sa Panginoon. Lalo sa akin po, nung sa po ang Diyos sa panahon na itigil ko muna dahil nagkakaroon po ng ibang mga motibo. At salamat sa Panginoon dahil patuloy po niya na ginagamit tayo para po sa paglilingkod. So ito po ang Plaza ng Kalapan. Hallelujah. Yan. So ito po si Jose Rizal. Yan ang kanyang estatwa. Yan. So mabuti po ang Diyos. At ang tabi po natin na bahagi na nasalita ng Diyos. Lahat po yung mga missionary ng mga baptist. Kaya po, marami po salamat at sa Diyos po ang papuri. Muli po si Jesus ang bida.